Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng siksik sa aksyon at nag-uumapaw sa excitement na pinaka-latest chapter sa final saga ng One Piece. Sana pala'y ilike yung videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Unahin na muna natin fam ang ikapitong edisyon ng Onichild Yamato's Golden Harvest Surrogate Pilgrimage cover story, kung saan bago nga tuluyang magsimula sa paglalakbay sa Wano itong si Yamato, ay minabuti muna niyang dumaan sa dating Yakuza boss ng Flower Capital na si Yogoro upang magbigay galang at respeto sa isa sa mga naging pundasyon ng bayan ng Wano. Sa pagbisita ngang ito ni Yamato kay Yogoro fam ay natsyempohan din niya doon ang miyembro ng Nine Red Scabbards at isa sa dating pinuno ng Ming tribe na si Nekomamushi na kagad nga niyang niyakap ng mahigpit. Makikita naman natin si Nekomamushi na masayang tinanggap ang pagyakap ni Yamato habang si Yogoro naman ay nakangiting pinagmamasdan ng dalawa. Siguro fam ay naging fan na ni Nekomamushi itong si Yamato dahil nakasama lang naman ni Cat Viper sa paglalayag ang dalawa sa pinakamaalamat na pirata sa kasaysayan na sina Whitebeard at Goldie Roger. Pero ang isa sa pinakamisteryosong bagay tungkol sa cover page na to fam ay may kaugnayan kay Yogoro nung panahong tinuturuan pa niya si Luffy sa Udon Prison kung paano gumamit ng Advanced Armament Haki o Ryo. Dito nga fam ay gulat na gulat si Yogoro nung banggitin ni Luffy ang pangalan ni Rayleigh at tila ba hindi ito makapaniwala nakikilala ni Luffy ang tinaguriang Dark King ng Old Era. Dahil dyan fam ay paro tuloy may hindi pa tayo alam sa totoong ugnayan sa pagitan ni Rayleigh at Yogoro dahil katulad nga ni Yogoro ay isa din itong si Rayleigh na bihasa at eksperto sa paggamit ng Ryo o Advanced Armament Haki na maaari namang dahilan kung bakit binansagan si Rayleigh bilang Dark King. Siguro fam ay may kinalaman ng titulong Dark King sa pagiging kulay itim ng balat sa oras na balutan ito ng malakas na daloy ng Armament Haki. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Ano nga kayang nalalaman ni Yogoro tungkol kay Rayleigh? At bakit tila ba hindi ito makapaniwala na naging estudyante ni Rayleigh si Luffy? Pagkatapos yan fam ay dumako naman tayo sa mismong chapter kung saan pinakita ang reaksyon ng mga pirata sa Hachinosu tungkol sa revelasyon ni Dr. Vegapunk. Dito ay makikita natin si Don Krieg kasama ng ibang mga pirata na nagkakagulo dahil siniisip ng mga ito na maraming mga naiwang kayamanan sa ilalim ng dagat dahil sa naganap na pagtaas ng sea level sa mundo. Tumutol naman sa nosyon na ito ang ibang mga pirata at sinabing hindi naman daw gawa sa ginto ang lahat ng mga nalubog na syudad sa ilalim ng karagatan. Isa pa daw ay 200 metro daw ang lalim ng tubig doon, kaya siguradong magiging pagkain lang sila ng mga Sea Kings sa oras at tangkay nilang sumisid sa ilalim at maghanap ng kayamanan. Dumepensa naman ang kabilang grupo at sinabing meron naman daw espesyal na uri ng barko na may kakayahan na makapaglayag sa ilalim ng dagat, kaya mas madali na silang makakapagkaibigan sa mga sirena. Galit namang sumagot ang iba pang mga pirata at tinanong kung saan naman daw sila kukuha ng pera para makabili ng ganong klaseng barko. Pagkatapos naman ng makulit na eksenang yan sa Pirate Island, ay lumipat na sa Grand Line ng tagpo kung saan makikita natin ang Saroyama Alliance na binubuo ng 3 pirate captains na sina Montblanc Cricket, Masira at Shoju. Dito ay tuwang-tuwa ang tatlo sa narinig nilang mga paglalahad ni Dr. Vegapunk. Kaya naman ngayon ay mas ginanahan ng grupo na muling sumisid sa ilalim ng dagat upang makahanap ng mga kayamanan na maaaring nagmula pa sa Void Century at Ancient Kingdom. Sa sumunod na panel ay pumunta naman ng eksena sa isang isla sa New World na kinatatayuan ng isang malaking ospital na para sa Marines. Ang ospital na to fam ay tinatawag na Marine GS General Hospital. Talagang malaking ospital na to dahil sinasakop ng gusali nito ang buong land area ng isla.
Makikita natin dito ngayon ang miyembro ng Sword na si Hibari na kinukumusta si Kobe kung ayos na daw ba ang kanyang kalagayan. Bigla naman nagsalita si Helmeppo at sinabing mukhang may kinalaman daw pala sa One Piece treasure ang mga sinisiwalat na revelasyon ngayon ni Dr. Vegapunk. Pagkasabi naman ito ni Helmeppo ay bigla na lang napasigaw si Kobe dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Sinabi ni Kobe na pakiramdam daw niya ay may himatay na siya dahil sa sobrang daming impormasyon na pinapakawalan ni Dr. Vegapunk at hindi na daw kayang tanggapin ng kanyang utak ang lahat ng ito. Binalitaan naman ni Helmeppo si Kobe tungkol kay Diaz Drake at sinabing katulad niya ay nagpapagaling na din ito, subalit hiniling daw ni Diaz Drake na hayaan muna siyang mapag-isa. Sa eksenang ito na din natin makikita fam na nababalutan pala ng benda ang buong katawan ni Kobe habang nag-uusap naman sa likod ang iba pang sword members na sina Rear Admiral Prince Cruz at Rear Admiral Kujaku. Sa sumunod na panel naman ay muling nagsalita si Kobe at tinanong si Prince Cruz na hindi daw ba masyadong magiging mapanganib ang resulta ng mga pinagtapat ngayon ni Dr. Vegapunk. Sumang-ayon naman si Prince Cruz at sinabing mukhang magiging mahirap daw para sa mga tao na tanggapin ang lahat ng kanilang mga narinig. Sumagot naman si Kujaku at nakangiting sinabi na dumating na ang tamang pagkakataon para sila naman ang gumawa ng aksyon. Pagkatapos yan may sandali namang pinakita si Diaz Drake na ngayon ay mukhang malalim ang iniisip. At katulad nga ng nabanggit kanina ni Helmeppo, ay nag-iisa lang sa nakahiwalay na silid itong si Diaz Drake dahil na din sa kahilingan nito na mapag-isa. Nakakapagtaka lang fam na hanggang ngayon ay matindi pa din ang mga sugat sa katawan ni Diaz Drake. Gayong ang mga kapwa nito worst generation na sina Luffy, Zoro, Law at Kid ay mabilis na nakarecover pagkatapos ng digmaan sa Onigashima at katunayan ngayon nagkaroon na kagad sila ng sari-sarili nilang mga laban. Katulad na lang ni Law at Kid na nakalaban na sina Blackbeard at Shanks at gayon din naman sina Luffy at Zoro na madami na ding nakaharap sa Egghead. Posible kaya fam na nagkaroon na ng ibang mission sa sword itong si Diaz Drake pagkatapos ng mga naging kaganapan sa Wano Arc kaya tad-tad pa din ng mga sugat ang katawan nito ngayon. Kung ganun fam ano naman kaya ang naging mission nitong si Diaz Drake? At sino naman kaya ang kanyang nakaharap para maging ganito katindi ang pinsala na kanyang tinanggap? Pagkatapos naman yan may makikita na natin ngayon si Vice Admiral Smoker na kasalukuyang nagmomotor sa karagatan sa New World sa pamamagitan ng kanyang Billower bike na pinapatakbo ng kanyang Devil Fruit ability. Gamit ang Denden Mushi, tinawagan ni Smoker si Tashigi at tinanong kung nasan to ngayon. Sumagot naman si Tashigi at sinabing siya ay nasa Marine General Hospital. Halos magsasampung taon na fam mula nung huli nating makita sa kwento si Smoker, kaya sana'y makasalubong na siya ulit ng Straw Hats sa kanilang paglalakbay dahil alam naman natin na isa din si Smoker sa mga natatagong kaalyado ni na Luffy. Pagkatapos nga ng eksenang yan ay nagpatuloy naman sa kanyang emergency broadcast itong si Dr. Vegapunk at sinabing alam niya na hindi masyadong malinaw ang ilan sa kanyang mga binahaging impormasyon. Subalit kung dadagdagan niya pa ito, ay pawang mga espekulasyon niya na lamang ang kanyang masasabi. Habang sinasabi ito ni Dr. Vegapunk ay nagreklamo naman ng ibang mga nakikinig at sinisigaw na sabihin na lang daw ni Dr. Vegapunk kung ano talaga ang kayamanan na iniwan ng Pirate King na si Roger. Sa sumunod na panel naman may lumipat ang eksena sa itaas na bahagi ng Egghead sa Island Clouds kung saan napansin ni Nami na unti-unti nang bumababa ang mala-laser barrier na defense mechanism ng Labo Face. Maririnig naman natin ang ibang Straw Hats na ngayon ay tinatanong kung ano daw ba ang malakas na tunog na tumagundong sa buong isla kanina. Napuna naman ni Chopper ang pagtigil ng pag-extend ng mga Island Clouds. Habang si Usopp naman ay ipinunto na sapat na ang layo ng Thousand Sunny mula sa baybayin ng isla, kaya naman maaari na silang ligtas na makalanding sa tubig. Sumagot naman ang Vegapunk clone na si Lilith at sinabing gayunpaman
ay sigurado daw na magiging malaking problema ang pulutong ng barkong pandigma ng Marines na naghihintay sa kanila sa dagat kung saan babagsak ang Thousand Sunny. Ipinagbigay alam naman ni Brook na tapos na niyang mailagay ang mga cola barrels sa nagsisilbing gasolina ng Sunny, kaya anumang oras ay maaari na nilang lisanin ang isla. Tinanong naman ni Nami sina Jinbei kung malapit na daw ba sila sa Sunny. Sumagot naman si Jinbei at sinabing malapit na sila, subalit may bigla daw naging problema. Kapansin-pansin naman dito ang reaksyon ni Zoro na tila ba may isang bagay na nakaalerto sa kanya. Sa sumunod na panel ay sinabi ni Jinbei kay Nami na bigla na lang daw silang napunta sa likuran ng isang dambuhalang halimaw. Nainis namang sumagot si Nami at sinabihan si Jinbei na hindi ito ang oras para pumunta sila sa ibang lugar, kaya naman pinabalik niya kagad ang mga ito sa Sunny. Sinagot naman ni Jinbei si Nami at sinabing hindi sila nagtungo sa ibang lugar. Yun nga lang ay nasa unahan na nilang dambuhalang halimaw na ngayon ay tumatakbo na rin papunta sa Sunny. Dito na nga natin makikita na ang malatikbalang na mythical Zoan form pala ni Saint Nusjiro ang tinutukoy ni Jinbei na ngayon ay nakaamba na sa Sunny at aktong atakihin ng barko ng Straw Hats. Sa sobrang laki nga ni Saint Nusjiro ay nagmistulang laro ang bangkalang ang Thousand Sunny kung ikukumpara ito sa laki ng Gorosei. Nabanggit din ni Jinbei sa Denden Mushi na ang halimaw na ito ay may kakaibang aura. Napaluwa naman ang mata ni Nanami sa sobrang takot, habang si Lilith naman ay nakilala ang halimaw bilang isa sa 5 elders. Sa sumunod na panel ay kagad nang gumawa ng aksyon sina Jinbei at Zoro upang masaklolohan ang kanilang mga kapwa Straw Hats. Dito ay ginamit ni Jinbei ang kanyang Fishman Jujutsu piggyback para maihagis papunta sa kanilang barko si Zoro. Si Zoro naman ay naghanda na rin sa kanyang pag-atake at mula sa kanyang bibig ay maririnig natin ang Two-Sword Style Restful Paradise Rashomon, isang upgraded na bersyon ng pinakamalakas na Two-Sword Style attack ni Zoro. At sa isang ang napaka-astig na panel ay makikita nating mabilis na nasalag ng atake ni Zoro ang pinakawalang sword slash ni Saint Nusjiro. Bagaman pisikal na nagsalpukan ng kanilang mga espada, ay makukumpirma natin na parehong gumamit ng Advanced Conqueror's Haki sina Zoro at Saint Nusjiro dahil nga sa itim na kidlat na naglabasan sa paligid ng point of impact ng kanilang mga atake. Talagang napakabangis ng pinamalas ni Zoro dito dahil nagawa niyang tapatan ng malakas na atake ng isa sa mga 5 elders na maaaring nakalaban mismo ni Joy Boy sa panahon ng Void Century. Kasabay naman ng paggamit ng Advanced Conqueror's Haki, ay kapansin-pansin na kulay itim na din ang mga espada ni Zoro at Saint Nusjiro na isa namang tanda na binalutan nila ng armament haki ang mga ito. Dito ay kapwa nagulat ang dalawa nang mapansin nilang pareho pala silang gumagamit ng Kitetsu Blade. Alam naman natin na gamit ni Zoro ang Sunday Kitetsu, habang ang Midai Kitetsu naman ay naiwan sa Wano at nasa pangangalaga ni Tenguyama. Kaya naman makakatiyak tayo na ang gamit ngayong espada ni Saint Nusjiro ay ang Shodai Kitetsu. Isa na nga yan sa 12 Supreme Grade Blade o yung mga pinakamalakas na klase ng espada, habang ang Sunday Kitetsu naman ni Zoro ay nabibilang lamang sa Grade Blades o yung ika-4 na grado ng espada. Pero sa kabilangan ng pagiging dehado ni Zoro pagdating sa kalidad ng espada, ay nagawa pa din niyang makipagsabayan sa atake ni Saint Nusjiro, kaya mas nakakabilib patuloy ngayon ang nagawa ng kanong kamay ng future Pirate King. Sa sumunod na panel naman ay dito na natin makikita kung gaano talaga kalakas ang persa na naidulot ng mga atake ni Zoro at ng 5 Elder. So sobrang lakas nga ng impact na hindi lang ang katawan ni Zoro ang tumilapon, dahil pati ng dambuhalang mythical Zoan form ni Saint Nusjiro ay nagawa ding mapalipad ng lakas ng kanilang salpukan. At kahit nga sa puntong ito ay tuloy-tuloy pa din ang paglabas ng mga itim na kidlat na nagpapakita ng matinding Conqueror's Haki na tinatagnay ng dalawa.
Pagkatapos yan, may nagawa naman ni Jinbei na mapigilan ng tuluyang pagtalsik ng katawan ni Zoro. At ngayon nga'y makikita nating buhat-buhat na niya ang katawan nito. Tiningnan naman ni Nami kung ayos lang bang kalagayan ni Zoro at Jinbei pagkatapos ng nangyaring engkwentro. Sumagot naman si Zoro at sinabihan si Nami na patakbuhin na ang kanilang barko dahil kailangan nilang samantalahin ang pagkakataong ito para makatakas habang wala pa sa kanila ang atensyon ni Saint Nusjuro. Sinabi dito ni Zoro na mauna na si Nami dahil susunod na lamang daw sila ni Jinbei. Ayan fam, mukhang magpapaiwan na nga muna si Zoro, kaya sana'y magtuloy-tuloy na hanggang sa susunod na chapter ang mainit na laban sa pagitan ni Zoro at Saint Nusjuro. Pagkatapos yan may lumipat naman ng eksena sa hilagang silangang baybayin ng isla kung saan nakadaong ang barko ng Giant Warrior Pirates. Dito'y nagtataka si Bonnie kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa din dumadating ang grupo ni Luffy. Sinabi dito ni Bonnie na kailangan na nilang makatakas dahil baka hindi na nila kayaning tumagal pa sa nagagarap na digmaan. Makikita naman natin ang sundalo ng Marines sa pangunguna ni Vice Admiral Hound na sinusubukang palibutan ng barko ng mga Giants. Dito ay sinabihan ni Vice Admiral Hound ang kanyang mga tauhan na isa na lang alamat ang Giant Warrior Pirates, kaya naman kayang-kaya nilang palubugin ang barko ng mga ito ngayon. Kasabay naman yan may makikita nating sinusubukan ni Sanji na makontak si Luffy sa pamamagitan ng Denden Mushi. Subalit mukhang nawala na ang kanilang signal dahil sa tindi ng malaking sunog na lumamon na sa gitnang bahagi ng isla. Hindi naman ito naging hadlang para kay Luffy dahil minabuti nito na sumigaw na lang ng malakas upang masabihan ng kanilang mga kasamahang Giants na malapit na silang dumating, kaya naman kailangan na nilang ihanda ang kanilang barko. Kagad namang nakilala ni Sanji ang boses ng kanyang kapitan na ikinutuwa naman ng backup ang clone na si Atlas. Pagkatapos yan may sina Dory at Brogy naman ang sumigaw sa kanilang crew at inutusan sina Oimo at Kashi na ihanda na sa paglalayag ang kanilang barko. Kagad namang sinunod ng dalawang kanilang kapitan at sinabihan ng iba bang mga Giants na paikutin na ang kanilang barko dahil anumang oras ay maglalayag na sila palis sa isla. Hindi naman nagsawalang kibo ang mga Marines at dito ay sinubukan nilang pigilan ng mga Giants. Sa unay mukhang nagawang mangibabaw ng opensa ng mga Giants laban sa pwersa ng Marines. Kaya naman sinubukan ni Vice Admiral Urban na palakasin ang loob ng kanyang mga kasama. Dito ay sinabihan ni Vice Admiral Urban ang kanyang mga tauhan na huwag matakot sa Giant Warrior Pirates dahil mahigit 100 taon na ang tanda ng mga ito, kaya naman uugod-ugod na ang kanilang mga miyembro. Sa kabila naman ng ginawang ito ni Vice Admiral Urban ay nananatili pa ding lamang sa laban ng mga Giants at tila ba mas lalo pang nanghina ang loob ng mga Marines dahil sa umaapaw na lakas ng mga miyembro ng Giant Warrior Pirates. Dahil nga dito ay napilitan ng mga Marines na ibuhos ang lahat ng kanilang pwersa, pati ng mga Marine battleships upang mapigilan ang ginagawang pagtakas ng mga Giants. Sa gitna naman ng kaguluhang ito ay bigla na lang dumating si Vice Admiral Bluegrass at sa pamamagitan nga ng kanyang kinokontrol na weaponized Sea Beast ay tumira ito ng isang laser beam na nagdulot ng malaking pinsala sa barko ng Giant Warrior Pirates. Dito ay pinagsabihan ng Vice Admiral ang ibang mga Marines na wag maging duwag ang mga ito at bagkus ay umakto bilang mga bayani. Napansin naman ni Kashi na nakagawa ng malaking butas sa kanilang barko ang pinakawalang laser beam ng sinasakyang Sea Beast ni Vice Admiral Bluegrass. At ang kasunod naman ito ay ang biglang pagsulpot ni Vice Admiral Dal na sinabihan si Kashi na kagaya ng kanilang barko ay lalagyan din siya nito ng butas sa kanyang katawan. Dito na biglang pinakawalan ni Vice Admiral Dal ang isang malakas na suntok na binalutan niya ng armament haki na tinawag niyang Rock and Roll Blaster. Kagad namang nawalan ng malay si Kashi pagkatapos na matanggap ang atake ng Vice Admiral at ngayon nga hinamuti na ang kanyang mga mata. Ang magkasunod na atake na ito ni Vice Admiral Bluegrass at Vice Admiral Dal
ay kagad na nagpalakas ng moral ng mga sundalo ng Marines. Kaya naman unti-unti na uling bumaliktad ang takbo ng digmaan at nagsimula na ulit mangibabaw ang kampo ng Marines sa labanan. Sa sumunod na panel ay lumipat naman ang tagpo sa grupo ni na Luffy. Dito may biglang nagulat si Luffy dahil napansin itong wala na pala sa kanilang likuran ang dambuhalang baboy Ramon na si Saint Mercury. Labis naman itong ikinatuwa ni na Dory at Brogy. Sinabi ng dalawa na isa daw itong magandang balita at ang aalalahanin na lang nila ngayon ay ang pagsakay sa kanilang barko. Kapansin-pansin naman dito na mukhang napagod sina Dory at Brogy sa pagkahabol sa kanila ni Saint Mercury dahil ngayon ay hinahabol na nila ang kanilang paghinga. Samantalang si Luffy naman ay wala pa uling pinapakitang senyales ng pagkapagod. Siguro may kumain ulit si Luffy ng emergency food na nagmula pa sa Elbaf, kaya ngayon ay nakapag-recharge na naman siya ng kanyang lakas. Dahil nga dyan may malaki ang posibilidad na katulad ni na Zoro at Jinbei ay magpaiwan na din muna sa Egghead sina Luffy at Sanji para harapin naman ang kanilang mga kalabang 5 elders at para mabigyan ng pagkakataon na makatakas ang kanilang mga kasama. Sobrang astig nun parang ang mangyayari tuloy na match-up niya na yung mga halimaw ng Straw Hats laban sa mga halimaw ng World Government. Sana'y may malakas na karakter pa na humabol sa Egghead para naman may makatulong sina Luffy sa pakikipaglaban nila sa mga mythical Zoa no Gorosei. Ano sa tingin niyo Sino pa kayang pwedeng dumating sa Egghead para humarap sa iba pang 5 elders? Sa pagpapatuloy naman ng chapter, ay makikita na natin ang iba pang Gorosei na ngayon ay natagpuan na ang kinaroroonan ng Iron Giant. Dito ay napapalibutan ng malakas na sunog ang kinatatayuan ng 5 elders habang inuumpisahan na nilang lapitan ng Iron Giant upang kanila itong atakihin. Kasabay naman niya na yung muling pagsasalita ni Dr. Vegapunk sa kanyang emergency broadcast kung saan sinabi niya na dumating na siya sa huling bahagi ng kanyang mga revelasyon at ngayon ay meron na lamang siyang huling mensahe na gustong sabihin. Dagdag pa ni Dr. Vegapunk, ang mensaheng ito ay nauukol daw sa isang natatanging grupo ng mga individual na nakakalat ngayon sa buong mundo. Sa sumunod na panel naman may tila ba may napansin si Saint Mars habang nilalapitan nito ang Iron Giant. Kagad naman siyang sinang-ayunan ng mga kapwa niya Gorosei at sinabing walang duda na ang Iron Giant na kaharap nila ngayon ay ang parehong dambuhalang robot na umatake sa Marijua 200 taon nang nakakaraan. Habang nagaganap naman ang pag-uusap na ito ng 5 elders, ay makikita natin si Saint Mercury na pumwesto na sa harapan ng Iron Giant. Pagkatapos nito, ay nagpatuloy naman ulit sa pagsasalita si Dr. Vegapunk. Sinabi niya dito na ang grupo ng mga individual na pinatutungkulan ng kanyang huling mensahe ay ang mga taong nagtataglay ng D sa kanilang pangalan. Matapos itong masabi ni Dr. Vegapunk, ay kasabay naman nating makikita ang reaksyon ng ilang prominenteng karakter sa kwento katulad ni na Monkey D. Dragon, Sabo, Kobe, Marshall D. Teach, at Beppo. Dito ay tila ba napukaw ang atensyon ni na Dragon at Blackbeard, habang sina Sabo, Kobe, at Beppo naman ay naalala sina Luffy, Ace at Law na pare-parehong kabilang sa mga individual na tinutukoy ni Dr. Vegapunk. Pagkatapos yan may dito na tuluyang pinahayag ni Dr. Vegapunk ang kanyang huling mensahe at sinabing sa lahat ng mga nagtataglay ng D ay merong isa sa inyong Subalit bago pa nga matapos ang huling mensahe ni Dr. Vegapunk ay bigla na lang naputol ang kanyang pagsasalita. Sa sumunod na panel ay makikita naman natin si Saint Mercury na bigla na lang sinuwag na parang toro ang katawan ng Iron Giant na posibleng dahilan ng pagtigil ng emergency broadcast ni Dr. Vegapunk. Sa lakas nga ng pagsuwag ni Saint Mercury ay napalipad nito sa ere ang dambuhalang katawan ng Iron Giant at pagkatapos ay kagad itong bumagsak sa lupa kasabay ng pagkasira ng mga parte ng katawan nito. Dito ay sinabihan ni Saint Mercury si Dr. Vegapunk
na tumigil na ito sa ginagawa nitong kalapastanganan sa kanila. Makikita din naman natin ang reaksyon ng mga tao sa buong mundo na lubos na kinainis ang biglaang paghinto ng emergency broadcast si Dr. Vegapunk. Kasama na nga dyan fam sina Princess Vivi, Big News Morgans at King Wapol na nais malaman kung ano ba ang gustong sabihin ni Dr. Vegapunk sa kanyang huling mensahe. Sa huling panel naman ng chapter ay makikita natin ang Gorosei na sina Saint Saturn at Saint Mars na patuloy na naobserbahan kung tuluyan na nga ba nilang napigilan ang pagsasalita ni Dr. Vegapunk. At sa dulo naman ng eksenang ito ay makikita din natin ang traitor na Vegapunk clone na si York na bigla na lang napalahod sa lupa at para bang nabunutan ng tinik sa dibdib nang mapansin itong huminto na ang emergency broadcast. Grabe fam, hindi na ako makapaghintay na makita ang susunod na chapter. At bilang pasilip nga sa paparating na chapter 1118, ay siguradong magugulat kayo sa susunod na mga mangyayari sa digmaan sa Egghead. Dahil pagkatapos nga ng pag-atake ni Saint Mercury sa Iron Giant, ay tuluyan na ngang lumubog sa dagat ang katawan nito. Malalaman din natin dito fam na pagkatapos na magtagumpay ang Gorosei sa pagpapatigil ng emergency broadcast ni Dr. Vegapunk, ay napagdesisyonan nila na ang mga clones naman ito na sina Atlas at Lilith ang kanilang sunod na pupuntiryahin. Dahil nga dyan fam ay dumiretso na kaagad si Saint Mars sa barko ng Giant Warrior Pirates kung nasan ngayon si Atlas upang atakihin ito. Makikita natin dito fam na talagang nahirapan ng mga Giants na maprotektahan ang kanilang barko mula kay Saint Mars, lalo na't may kakayahang makalipad ang mythical Zoan form nito. At sa pagtatapos naman ng chapter fam, ay isa na namang hindi inaasahang pangyayari ang gugulat sa buong One Piece community. Dahil habang inaatake nga ni Saint Mars ang barko ng mga Giants, ay muli namang ginamit ni Luffy ang kanyang Gear 5 form. Pagkatapos ngang makapag-transform ni Luffy ay pinalakas naman niya ang loob ni Bonnie para gamitin ito ang kanyang distorted future technique at makapag-transform din bilang Nika. Sa sumunod na eksena naman fam ay doon na nga natin makikita na bigla na lang nakapag-transform si Bonnie na kopyang-kopya ang Gear 5 transformation at kagayang-kagaya nga ng Nika form ni Luffy. Pagkatapos yan fam ay makikita naman natin ngayon ng Iron Giant sa ilalim ng karagatan na bigla na lang umilaw ang mga mata at sinabi ang mga katagang, "Andito na siya!" Grabe fam! Sino ba namang mag-aakala na pati pala ang Gear 5 form ay kayang gayahin ang Devil Fruit ability ni Bonnie? Kung si Luffy ay kinailangan munang mamatay bago ma-unlock ang Gear 5, si Bonnie naman ay madali lang itong nagaya mula kay Luffy. Ang laki siguro ng pagsisisi ni Saint Saturn dahil siya mismo ang nag-eksperimento kay Bonnie at siyang responsable sa pagkakaroon nito ng Devil Fruit ability na ngayon ay kaya palang makopya ang Nika form ni Luffy na siya namang pinakakinatatakutan ng 5 Elders at Name Sama. At ang pinakamatindi pa nga dyan fam ay wala pa ding break ang One Piece manga next week, kaya makikita na natin kaagad ang pagpapatuloy ng hype at aksyon sa climax ng Egghead Arc. Ano sa tingin niyo fam? Ano nga kaya ang mo na naputol na salita na gusto sanang sabihin ni Dr. Vegapunk tungkol sa pamilya ng D? At bakit kaya itong panghuling mensahe na nais iwan ni Dr. Vegapunk sa buong mundo? Kabilang kaya sina Kuma at Bonnie sa nagtataglay ng D sa kanilang pangalan? At paano naman kaya nakopya ni Bonnie ang Nika form ni Luffy? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!